Hello guys! Welcome back to Jovita's Vlog! For today's video, i-share ko sa inyo yung pagdating ng aking dalawang kapatid at mga pamangkin dito sa aking bahay. Actually, dito na sila titira malapit sa akin. Ikinuha ko sila ng apartment na malapit dito sa aking bahay. So simula nung namatay nga si tatay ay grabe na yung naging hirap nila, halos nag-i-skip na sila sa pagkain. Sobrang nai-stress na yung aking babaeng kapatid, ayan si Blessing. Dahil nga marami siyang anak na pinapakain at pinapaaral, at pinasama ko na rin yung kuya ko kasi siya rin yung kasama sa bahay at para din may makatulong siya dito kapag lumipat na sila. So wala pa man sila ay pinagbibilihan ko na sila ng mga importanteng gamit na magagamit nila sa kanilang bahay. Gaya ng kalan, higaan at iba pa. So yun, skip ng kaunti, pinasyal ko muna yung aking isang pamangkin at ang aking anak. And then, bumili kasi ako ng mga pagkain para sa kanila, gaya nito. Sasayaw! Sasayaw! Dali na! Dali ah! Sayaw! Thank you! Oh. Sayaw! Oh, hindi nga eh. Ay, may bagong tindera dito, oh. Ay! May sumingit! Hello, Carlet! Naku, tinapon niya. Tinapon. Galit siya, galit. So yun nga, dumalaw din yung isa kong kapatid na kasama ko dito sa Cavite nakatira. Cute na pamangkin kong si Scarlett, at yun, nagdala pa siya ng pasalubong. Wow! At talagang tuwan-tuwa nga ang mga bata dahil bihira nila itong nakakain. So pinabenta ko nga pala yung bahay namin dun sa Taguig Hagunoy para yun ang gagamitin nilang panimula dito sa Cavite. Carlet! Ang ganda ng Carlet. At yun din ang ginagastos ko para sa mga gamit na kailangan nila. So simula nga na mawala si tatay ay sobrang nahirapan sila dahil si tatay ay sinusuportahan namin at yung suporta namin kay tatay ay nadadamay na din sila, lalo na sa mga pagkain. Natigil nga yung pagpapadala ng pera na malaki dahil nga kami ay bumabawi pa. Dahil malaki ang nagastos namin noong si tatay ay namatay. Actually, matagal ko na silang pinapalipat dito, buhay pa si tatay pero ayaw ni tatay dahil nga gusto niya manatili dun sa bahay dahil nandun lahat ng alaala ni nanay. Pero nga nung mawala na si tatay ay nag-decide ako na ibenta nga yung bahay at palipatin na yung mga kapatid ko dahil iyon din naman ang bilin ni tatay na pag nawala siya ay lumipat na sa akin dito malapit. Kita nyo naman ang mga itsura nila at nagpapayatan at parang halos gutom na gutom. Na parang mga sabik na sabik sa pagkain. At least ngayon nandito na sila ay masishare ko sa kanila yung mga bagay at pagkain na meron ako na sobra-sobra. So dito ay nagkaroon kami ng konting banding. So kinanta namin yung mga favorite kanta ni tatay. Dahil nga madalas ay namimiss namin ito. So pagdating nga nila ay hindi ko sila ginutom. Lagi silang may pagkain, umaga, tanghali, gabi, hapon, at syempre hanggang midnight. So palagi ko sinasabi sa kanila na lumipat na sila dito at hindi sila makakaranas ng gutom basta masipag lang sila. At hindi sila magkakasakit palagi dahil malinis ang paligid at maayos ang kanilang mga kinakain. Pagdating nila dito sa akin ay sabik na sabik sila sa pagkain. Talagang minuminuto kumakain sila. Natutuwa ako na nandito na sila dahil hindi na ako makakarinig ng mga ate, tita, pambiling pagkain, tita, pahingi, ate, pahingi. Minsan ay umiyak pa sila para lang makahingi ng pampagkain. Kaya naman dito sa akin malapit ay talagang hindi sila magugutom basta masipag lang sila. So ang lilipatan nilang bahay ay malapit lang dito sa akin pero hindi pa sila makalipat dahil hindi pa naglilipat yung taong nakatira doon sa apartment na titirahan nila. Kaya naman, dito muna sila sa akin. So, ang video na ito ay may kasunod. Abangan nyo ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!